Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, eksakto alas 5 ng umaga. Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo Sherwin. Ayan, doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood live and the studio. Walang ulan. Maganda po ang panahon. I don't know, mamayang hapon. So, antabay lamang sa magiging sitwasyon ng ating panahon dahil napaka-importante na atin po yung binabantayan. Kumusta ang naging biyahe niyo patungo dito sa studio, amigo Sherwin? Yes, good morning Annie at long time na si... Finally. Ayan, at maayos naman yung ating naging pagbiyahe. Walang traffic at wala rin pag-ambon, Annie. Maraming salamat. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hindi papatulan ni First Lady Liza Marcos ang isyu ng pilit siyang inuugnay sa flood control projects anomaly. Ito ang sagot ng Malacanang sa naging panawagan ng isang private citizen na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ng First Lady na umano'y kaugnayan nito sa dating Special Envoy na si Maynard Ngu na nanadawit ngayon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala namang sinasabi sa letter of sentiment na ibinigay sa ICI na dawit ang unang ginang sa anomalya. Questionable para sa palasyo ang integridad ni Santander na may pakana sa panawagang imbestigahan ang First Lady. Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Hataw Balita ngayon. Handa si Senate President Vicente Soto III sa anumang kahihinatnan ng pagbabalik ni Senator Panfilo Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama umano rito ang posibilidad na maalis siya sa pwesto. Kasunod ito ng kumpirmasyon sa muling pag-upo ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kamakailan lang nagbitiw si Lacson sa nasabing posisyon dahil sa umano'y pagkadismaya ng ilang senador sa hindi magandang direksyon ng investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. I have no problem with that at all. I serve at the pleasure of my peers. So I can serve in whatever post or position I am given. Kahit na a regular senator lang ako, I know what to do and I know what I can do. Hataw Balita ngayon. Aabot naman nasa 74 million pesos ang naideklarang o nakadeklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni House Speaker Bojo D. Lagpas sa 121 million pesos ang halaga ng total assets nito. Samantalang 47 million pesos naman ang liabilities. At ipinag-utos naman ng House Speaker ang muling pagbuo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Review and Compliance Committee ng Kamara. Layunin nito na magtakda ng mga panuntunan sa filing review disclosure at access sa SALN ng mga miyembro ng opisyal at empleyado ng House of Representatives. Itinalaga naman ang chairperson ng SALN Review and Compliance Committee, si House Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Sanchez. Hataw Balita ngayon.
Hinamon ng mga kongresista ang Independent Commission for Infrastructure na isapubliko na rin ang minutes ng mga naunang pagdinig nito kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat may full transparency ang komisyon at hindi pwedeng selective o pipiliin lamang ang ilalabas nito. Ganito rin ang posisyon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Gate din ito, imbestigahan ang lahat ng sangkot sa anomalya sa mga proyektong kontrabaha, kalyado man o hindi ng Administrasyong Marcos. Kaya yung pagla-livestream, yung transparency na hinihingi natin, yan na lang ang added value ng ICI. Bare minimum yan. Ngayon, ang susunod na hamon namin sa inyo, total na pressure kayo at pinakinggan nyo ang panawagan na i-livestream yung mga proceedings ng ICI, ilabas nyo ngayon yung mga minutes of the meeting at recording ng mga nagdaan na mga proceedings at hearings ng ICI. At tinahamon namin kayo na patunayan nyo talaga ang pagiging independent ng ICI. Imbestigahan nyo ang lahat ng sangkot sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Hataw Balita Ngayon. Suportado nina Senate President Vicente Soto III at Senate Committee on Justice and Human Rights Chairperson Senator Francis Kiko Pangilinan ang planong live streaming ng pagdinig o ng mga pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Magandang panukalaan niya ito para sa publiko. Gayunman, ayon kay SP Soto, tama rin ang punto ng Makati Business Club na hindi dapat lahat ng parte ng pagdinig ay naka-livestream. Samantala, sang-ayon din sa dating Senator Franklin Drilon sa pag-livestream ng ICI. The proposal and the clamor of our people, the public, no? Na mag-live stream na rin sila. Okay yun. Pero tama rin yung sinabi ng Makati Business Club na there are certain points that should be also limited na hindi naka-live stream. Hindi lahat. That is welcome news that the ICI will do live streaming of its proceedings. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. And a live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. Speaking as a former journalist, this can very easily turn into a circus. I mean, it already has in some cases. Okay, and the accused are. They're entitled to due process, and we cannot turn this into a public shaming exercise. It should be live streamed, and there can be systems wherein the interest of the people to information, right to information, can be balanced with the rights to privacy and other individual rights which can be affected. There can be there are solutions to this, but the point is it must be live streamed so that the people will know what is happening. Hataw Balita Ngayon. Nagpatupad na ng ilang pagbabago sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, mas mahigpit na regulasyon ang ipatutupad ngayon ng ahensya sa PICAB. Isa na rito ang pagbabawal sa lahat ng uupong miyembro ng PICAB Board na magkaroon o makilahok sa anumang negosyo sa konstruksyon ng infrastruktura. Bukod dito, higpitan na rin nila ang pag-aproba ng lisensya ng mga kontraktor. Layunin anya nito ang masusing background check upang matiyak na walang kaugnayan sa korupsyon ang mga aplikante. Yes, they cannot be contractors or they don't own a construction company, meaning hindi talaga sila interesado to become contractors. They're appointed, presidential appointee po sila. So, but of course we've submitted a lot of names. First, they have to have 10 years of experience.
mga ano to, they are actually very well respected in the, of course, in the construction. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Direktor ng Bureau of Research and Standards ng Department of Public Works and Highways o DPWH na walang dokumento kaugnay ng flood control projects ang nasunog kahapon. Kaugnay ito ng nasunog na building ng Bureau of Research and Standards ng DPWH pasado 1:00 ng hapon kahapon. Ayon sa ahensya, isang pumutok na computer ang pinagmulan ng apoy na naging dahilan ng sunog sa kanilang pasilidad. In general po, wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-conduct ng research. Hataw Balita ngayon. Sa inisyal na investigasyon ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections o COMELEC, nasa 14 na mga kandidato noong nakaraang halalan ang tumanggap ng donasyon. Nadiskubre ito sa pamamagitan ng isinumiteng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato at maging ng isang political party. 6 sa mga ito ay tumakbong senador, 2 party list group, 3 legislative district candidates, 1 national political party at 2 kandidato sa pagkagobernador. Nangako ang COMELEC na isa sa publiko nila ang pangalan sa mga susunod na araw. Meron po kasi halimbawa na kandidato na tumakbo na ang nagbigay ng mga kontratista ay 3. Meron po na nagbigay ay 5. Hataw Balita ngayon. Patong-patong na mga kaso ay sinampa ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption laban sa 3 government officials sa probinsya ng Tarlac sa Office of the Ombudsman kahapon. Kasama na rito ang Anti-Plunder Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Unexplained Wealth at Violation of Government Procurement Act at iba pang kasong administratibo. Isinampa ang mga kasong ito laban kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera Concepcion, Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera na asawa ng mambabatas at Department of Public Works and Highways Tarlac 1st District Engineer Neil Farala. Ayon sa grupo, bunso nito ng mga umano'y lantarang conflict of interests dahil sa halos 600 million pesos o katumbas ng 13 government infrastructure contracts na nakuha ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation na pagmamay-ari ng mambabatas. Yung asawa niya, siya yung sitting vice mayor ngayon ng Concepcion Tarlac. Siya yung ingat yaman ng kanilang korporasyon. Alam ni district engineer na congressman siya, pero binibigyan siya ng kontrata siguro gamit ang kanyang impluensya. Ang gagawin dyan, upon evaluation and validation of documents, kasi yung evidence yan, kasama na yan, sabi sa akin, kasama na yung ebidensya, di ba? I-validate lang natin yung documents kung siya talaga, o kung walang pagbabago sa official documents na dapat i-contain ng isang complaint. Yun yun. Tutuloy na natin ang PI yan after validation. Hataw Balita ngayon. Lalagda sa isang Memorandum of Agreement ang Department of Education, Department of Public Works and Highways at mga lokal na pamahalaan para mas mapabilis ang pagtatayo ng mga classrooms. Kasunod ito ng naiulat na 22 classroom lamang ang natapos ng DPWH ngayong 2025. Ayon sa Malacanang, may 2,317 na classrooms ang kinakailangang maipatayo. As of September 30, aabot na umano sa 200 na silid-aralan ang inaasahang matatapos ng DPWH pagsapit ng December 2025. 2,000 classrooms ang tinatarget na makumpleto ang konstruksyon sa third quarter ng 2026. Ang nais ng Pangulo, ang kakulangan sa classrooms ay dapat na mapunan sa lalong madaling panahon para sa kabutihan ng mga mag-aaral. Hindi pwede ang mabagal kumilos. Yan ang direktiba ng Pangulo. Hataw Balita ngayon.
Magpapatupad ng mid-school year wellness break ang Department of Education o DepEd simula October 27 hanggang October 30, 2025. Hinihikayat din ng DepEd ang mga paaralan na i-adjust ang schedule ng mid-year and service training o INSET pagkatapos ng break. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng desisyong ito na bigyan ng pagkakataon ang mga guro at mag-aaral na makabawi mula sa mga nagdaang kalamidad at sa pagtaas ng kaso ng trangkaso. Magbabalik ang klase sa November 3. Hataw Balita ngayon. Walang puwang ang irresponsableng pagmimina sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa BGC Taguig City kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, bawat mining operation ay dapat laging nakaayon sa ating obligasyon sa kalikasan. Kasama na rito ang pagtupad sa Paris Agreement at Philippine Energy Plan. Kaya naman ayon kay PBBM, hindi dapat payagan ang walang habas na pagmimina. Irresponsible mining has no place in our nation. We will strictly enforce the laws against practices that destroy forests, that poison rivers, that endanger lives. Mining should build communities, not burden them. Regarding the revenues from mining, it must bring tangible benefits to the people. The wealth from our soil should translate into schools for our children, hospitals for families, and roads that link people with opportunities. Hataw Balita ngayon. 0.37% lang o nasa 80 billion pesos ang ambag sa ekonomiya ng bansa ng online gambling o online sugal. Ito ang inihayag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pagdinig ng House Committee on Games and Amusement kahapon. Kaugnay ng mga panukalang batas para tuluyang ipagbawal o i-regulate ang online sugal. Kaya ayon kay DepDev Director for National Policy and Planning Desiree Joy Narvaez, suportado nila ang mga isinusulong na panukala sa Kamara para higpitan ang regulasyon sa industriya ng online gambling o kaya ay tuluyan na itong ipagbawal sa bansa. The DepDev supports either a complete ban or prohibition of online gambling, or if not, a strict regulation of the industry. This is considering its minimal contribution to the economy. Hataw Balita ngayon. Irerekomenda na ng Land Transportation Office o LTO na i-revoke ang driver's license ng sinumang driver na masasangkot sa anumang road rage. Kasunod ito ng mga insidente ng road rage na nakuhanan ng mga video kung saan ang ibang pagdinig sa kaso ay isinagawa sa LTO kahapon. Dahil dito nagpaalala ang LTO sa mga motorista na magtimpi at maging disiplinado sa kalsada upang maiwasan ang mainit na pagtatalo na ang iba ay humahantong sa road rage. Ako'y nagkaroon na ng rekomendasyon na i-revoke na for life itong mga na-involve sa road rage. Isang mensahe ito sa mga nagmamaneho natin sa kalsada na huwag kayong magpadalos-dalos kasi mabigat na ang parusa sa ganyan. Sisiguraduhin ko na pag kayo ay na-involve sa road rage at nagkaroon pa ng sakitan kagaya nitong nangyari sa mga insidenteng ito, ay habang buhay na tatanggalan na kayo ng pagkakataong magmaneho. Hataw Balita ngayon. The Radio Challenge ng Atin Ito Coalition at Akbayan Party and Chinese Embassy o ang Chinese Embassy sa Makati bilang pagtuligsa sa mga ginagawang hakbang ng China sa West Philippine Sea. Kaugnay ito ng deklarasyong kamakailan ng China na gawing National Nature Reserve ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Nito lamang October 13 habang namamahagi ng tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc sa kauna-unahang pagkakataon na itala
ng Philippine Coast Guard ang isang radio challenge mula sa Chinese Coast Guard kung saan iginigit ng China na maaaring makasira umano sa kanilang tinatawag na environmental reserve ang presensya ng mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, ito ang unang pagkakataong ginamit ng China ang dahilan na environmental protection upang pagbawalan ang mga Pilipinong mangingisda sa karagatang idineklara ng UNCLOS na bahagi ng ating exclusive economic zone. Ito kasi yung China, notorious, nire-radio challenge, pati yung mga mangingisda natin, pinapaalis sila kasi nature reserve daw nila yung Panatag Shoal. Pumunta tayo dito para i-radio challenge din sila at sabihin na nagkakamali sila, ang Panatag Shoal ay atin sa partiyan ng exclusive economic zone ng Pilipinas at wala silang karapatang i-declare yung nature reserve nila. Matagumpay na naisulong sa Inter-Parliamentary Union o IPU bilang sole emergency item sa taong 2025 ang panukalang resolusyon ng Thailand ukol sa cybercrime at transnational scams. Ito ay upang matugunan ang nakababahalang pagtaas ng kaso hinggil naman sa naturang issue. Ito ang mahataw na balita ni Rowena Libadia. Itinuturing na makasaysayang sandali para sa parlamento ng Thailand ang tagumpay nito sa pagsulong sa panukalang resolusyon ukol sa cybercrime at transnational scams sa pandaigdigang legislatibo. Sa ika-151 Inter-Parliamentary Union o IPU Assembly na ginanap sa Geneva, Switzerland noong Martes, October 21, nakamit ng Thailand ang tagumpay sa diplomasya matapos tanggapin ng IPU ang kanilang nasabing panukala. Ito ay ibibilang na sole emergency item sa agenda ng organisasyon sa taong 2025. Mahigit 100 miyembro ng parlamento ang nakiisa sa pagboto kung saan mahigit sa 2/3 majority ang sumuporta sa draft resolution on transnational organized crime, cybercrime, and hybrid threats to democracy and human security na pinangungunahan ng Thailand. Ang naturang panukala ay isinulong ng Member of Parliament na si Rangsiman Rome kasama ng mga katuwang na bansang Argentina, Chile, Poland, and Sweden. Sa talumpati ng kinatawan, ipinaliwanag niya sa saklaw ng panukalang resolusyon ang organized crime, digital crime, financial fraud at cybercrime na sumisira sa tiwala ng publiko. Aniya, ang patuloy na pagdami ng scam centers sa Southeast Asia ay nagresulta sa pagkalinlang, pagkapiit at paglabag sa karapatang pantao ng daan-daang libong biktima na may tinatayang kabuang pinsala na mahigit sa $15 billion o 800 billion pesos. Thailand stands ready to work with all member parliaments to ensure that this resolution becomes a living framework, one that protects people, restores accountability, and strengthens the democracy fabric of our societies. Let us act together for democracy, for security, and for human rights. Bukod sa panukalang resolusyon ng Thailand, isa rin sa iminungkahi sa nasabing pagtitipon ang Global Call for Parliamentary Solidarity and Coordinated Action on Madagascar na iminungkahi naman ng South Africa sa ngalan ng African Group. Rowena Libadia, humahataw sa balita ngayon. Kiinwestiyon ng opposition party ng New Zealand ang $1.2 billion Roads of National Significance Program o RONS ng kasalukuyang pamahalaan, kabilang na ang paglalagay ng toll sa ibang mga kalsada sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. $1.2 billion ang inaprubahang budget para sa mga infrastructure projects ng pamahalaan, partikular sa road projects.
Inanunsyo kamakailan ni Transport Minister Chris Bishop na inaprubahan na ng New Zealand Transport Agency ang lahat ng investment cases sa ilalim ng Road of National Significance o RONS program ng pamahalaan. Nasimulan na ang ilang mga proyekto, subalit ang iba ay aabutin pa ng ilang taong pagpaplano bago ito masimulan. Ayon kay Bishop, ang plano para sa nasabing programa ay solid at ang cost estimates ay matatag at sinadyang konserbatibo upang maiwasan ang dobleng paggastos sa buong proyekto. Sa kabila nito, sinabi ni New Zealand Labour Party leader Chris Hipkins na kailangang ipaliwanag ng pamahalaan kung paano nito babayaran ng lahat ng mga proyekto sa ilalim ng nasabing programa. Nagkaroon naman ng iba't ibang reaksyon tungkol sa plano ng pamahalaan na maglagay ng tolling sa Woodend Bypass sa Canterbury. Ayon kay Hipkins, ang paglalagay ng tollings ay dapat on a case-to-case basis at kinakailangan ng pag-iingat sa paglalagay nito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Naging kontrobersyal ay isinagawang federal election sa isang suburb ng Montreal, Quebec, Canada. Ito'y matapos na hindi maisama sa final count ang isang boto na maaring magresulta sa pagpapawalang bisa sa ginawang halalan o magdeklara ng tunay na nanalo. Ito ang humahataw na balita ni Kresh Fugaman. Sa isang boto lang, nagwagi ang isang liberal candidate na si Tatiana August laban sa Bloc Québécois incumbent na si Nathalie Sinclair Degagny sa posisyon na Member of Parliament sa Terrebonne, North ng Montreal, Quebec, Canada. Sa opisyal na bilangan, nakakuha si August ng 23,352 votes habang si Sinclair Degagny ay umani ng 23,351 votes. Ngunit isang residente ang lumutang at nagsabing hindi na isama ang kanyang boto dahil sa umunoy maling postal code na inilagay sa Elections Canada sa kanyang mail-in ballot. Ayon kay Emmanuel Boze, ipinadala niya ang bolota noong April 5, ngunit pagkalipas ng halos isang buwan ay bumalik ito sa kanya, kaya hindi na isama ang kanyang boto sa final counting. Pahayag naman ng kanyang abogado na nalabag ang karapatang pumoto ni Boze at posibleng makaapekto ito sa resulta ng halalan. Kasalukuyang dinidinig ng korte kung dapat bang ipagwalang bisa ang halalan at magdaos ng panibagong eleksyon. Matatanda ang nakasaad sa isang desisyon ng Korte Suprema sa Canada noong 2012 na hindi sapat ang simpleng clerical error para ibasura ang isang eleksyon maliban na lamang kung talagang mapapatunayang nakaapekto ito sa resulta. Sa kasalukuyan ay nakabinbin pa rin ang desisyon at posibleng ang isang boto na hindi na ibilang ang magtatagda ng kapalaran ng buong distrito. Kresh Fugaman, humahataw sa balita ngayon. Nananawagan ng Israel kay Canadian Prime Minister Mark Carney na bawiin ito ang pangakong pag-aresto sa leader ng Jewish nation sakaling bumisita ito sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Muling umapela ang Israel kay Canadian Prime Minister Mark Carney na ibasura nito ang desisyong pag-aresto sa Jewish leader sakaling bumisita sa Canada. Matatandaang kinumpirma ni PM Carney sa isang panayam sa kanya na kanyang ipatutupad ang arrest warrants na inilabas ng International Criminal Court laban kay Netanyahu sakaling bumisita ito sa Canada. Mariing tinutulan ng Israel ang jurisdiksyon ng korte sa The Hague at itinanggi ang mga akusasyon ng war crimes sa Gaza. Umaasa naman si Israeli spokesperson Shos Bedrosian na isa sa alang-alang ni Prime Minister Carney ang kanilang apela at tanggapin ang leader ng nag-iisang Jewish state at demokratiko sa gitnang silangan sa Canada. Dagdag pa ng opisyal, ang desisyon ng Canada na kilalanin ng isang estado ng mga Palestino ay isang premyo para sa terorismo at tila nagpaalab ng antisemitismo sa Canada. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Inaprubahan na ng European Parliament ang bagong batas na magpapatupad ng driving ban sa buong European Union kahit saang bansa pa sa Europa mahuhuli o madisqualify. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario.
Sa bagong batas na inilabas ng European Parliament, kapag ang isang driver sa kahit anong bansang miyembro ng European Union ay na-disqualify o na-ban, hindi na rin siya maaaring makapagmaneho sa buong Europa. Nabuo ang nasabing batas dahil halos 40% ng traffic violations na nagaganap sa labas ng sariling bansa ng driver ay hindi napaparusahan sa kasalukuyang sistema. Saklaw ng bagong patakaran ang mga mabibigat na paglabag tulad ng pagmamaneho habang lasing o nakadroga, sobrang bilis at mga aksidenteng nagdudulot ng matinding pinsala o pagkasawi. Nakasaad sa batas na kailang maipaalam ng bansang nagpatupad ng ban ang disqualification sa bansang nag-issue ng lisensya sa loob ng 15 araw para agad din nabawiin ang lisensya ng driver. Binabago rin ng batas ang mga driving test standards at edad ng professional drivers. 18 anyos para sa truck drivers at 21 years old para sa bus drivers. Ngunit tila duda ang ilang miyembro ng parlamento dahil tila mas delikado anila ito at maaring magdulot ng aksidente ang mga mas batang driver. Magiging epektibo ang bagong batas sa loob ng 3 taon matapos maipatupad ng mga bansang kasapi ng EU. Target nitong mapababa ng kalahati ang bilang ng mga namamatay sa kalsada pagsapit ng 2030. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Dalawang nasawi habang 5 ang sugatan sa pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Norzagaray, Bulacan. Higit 10 bahay rin ang nawasak sa residential area malapit lang sa iligal na pagawaan ng paputok. Si Nestor Torres, humahataw. 2 lalaki ang nasawi matapos ang malakas na pagsabog sa isang pabrika ng paputok sa Barangay Partida, Norzagaray, Bulacan kahapon ng umaga, October 22. Kinilala ang isa sa mga nasawi na si Ivan, apo ni Mang Dani Caniega. Hindi na ito naitakbo pa sa ospital matapos masabugan ng paputok. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang bahay ni Mang Dani at iba pang tirahan malapit sa lugar ng insidente. Ayon kay Mang Dani, ilang beses na nilang ipinananawagan na itigil na ang paggawa ng paputok malapit sa mga bahay. Ngunit hindi pa rin huminto ang may-ari ng pagawaan. May apo ko namatay. Pati apo ko namatay dyan. Nakatulong na sa duyan. Biglaan aksidente sumabog. Hindi na siya nakatakbo. Gawa nga natutulog. Inabutan na siya doon. Hindi naman kami pinakikinggan eh. Kung papagawa, papagawa ko kasi niyan sa Katondo. Ilayo-layo sana. Nilayo naman Bagya, kaya lang hindi naman kalayuan dyan. Kalapit-lapit din. Ayon kay Fire Senior Inspector Francis Rosales ng Bureau of Fire Protection o BFP, naganap ang pagsabog bandang alas 11 ng umaga sa loob ng isang pagawaan ng pyrotechnics. Sa natagpuan, so medyo siya, dito banda sa doon siya banda. Medyo malayo siya sa sentro ng pagsabog. So tapos kung anong ginagawa nila, so wala pa po kaming konkretong sagot bakit sila nandoon. Pero hindi ko po alam kung anong status ng mga kabahayan na to. Ang alam na lang natin is merong nangyari na pagsabog. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang mga nagkalat na paputok sa lugar, kabilang ang mga sako-sakong kwitis, sawa at mga plapla na gagamitin bilang ebidensya laban sa may-ari ng pagawaan. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa Bulacan Medical Center sa Malolos ang 5 sa mga nasugatan sa pagsabog. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Ayon sa BFP Norzagaray, posibleng dahil ito sa maling paghawak o hindi tamang pag-imbak ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng paputok. Ngunit hinihintay pa ang opisyal na resulta ng investigasyon. Dahil kilala ang Bulacan bilang sentro ng industriya ng paputok, madalas nang nagkakaroon ng katulad ng mga insidente sa lalawigan. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag kung lisensyado o hindi ang nasabing pabrika at kung may nalabag itong mga regulasyon sa kaligtasan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Norzagaray ang agarang tulong sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan. Nestor Torres, humahataw sa Balita Ngayon.
Nakatakdang buksan ng Philippine National Railways o PNR ang bagong ruta mula Naga City hanggang Lupi, Viejo sa Camarines Sur sa darating na November 5. Bahagi ito ng pagpapalawak ng serbisyo para sa mga pasahero sa Bicol. Ayon kay PNR General Manager Giovanni Miranda, aabuti na lamang ng 1 oras at 39 na minuto ang biyahe sa nasabing ruta. Mas mabilis kumpara sa halos 2 oras na biyahe sa ibang uri ng transportasyon. Magkakaroon ng 3 biyahe araw-araw sa nasabing ruta. Ang pamasahe mula naman Naga City hanggang Lupi, Viejo ay naglalaro sa 15 hanggang 75 pesos habang ang mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities o PWDs ay makakatanggap ng diskwento na may pamasahe mula 12 hanggang 60 pesos. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental laban sa pagbili ng mga shellfish matapos makumpirmang may naganap na algal bloom sa baybay ng Tagoloan. Si Alan Manansala humahataw. Nagbabala ang pamahalaang panlalawigan matapos makumpirmang may algal bloom sa baybay ng Tagoloan. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO, ang pagbabago ng kulay ng tubig sa baybayin ng Barangay Garcia at Baluarte ay dulot ng algang Gymnodium spp, isang uri ng algae na nagdudulot ng algal bloom. Kasalukuyang nag-iimbestiga rin ang Menro Villanueva kasama ang BIFAR Region 10 at Philippine Coast Guard sa posibleng katulad na insidente sa baybayin ng Villanueva. Pinapayuhan ang publiko na iwasang manghuli, magbenta o kumain ng mga shellfish mula sa mga apektadong lugar habang ligtas namang kainin ang mga isda, hipon, alimango at pusit kung maayos na linisin at lutuin. Tiniyak ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng PENRO na patuloy ang monitoring at coordination nito sa mga kaugnay na ahensya upang manatili ang kaligtasan ng publiko at maprotektahan ang marine life. Samantala, inatasan ni Governor Juliet Uy ang mga opisina ng lalawigan na magbuo ng rehabilitation plan para sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex upang ma-restore ang operasyon nito at mapalakas ang suporta sa mga magsasaka. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Umabot naman sa 176 na magsasaka mula naman sa Davao de Oro ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula naman sa Department of Agriculture, DA, na kinabibilangan ng upgraded native chicken, turkeys at commercial feeds sa ginanap na turnover ceremony kamakailan. Layo nito na palakasin ng pamahalaang panlalawigan ang suporta sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa pamahalaang nasyonal. Unti-unting na mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at upang makabangon ang mga magsasaka matapos maapektuhan ng kalamidad sa lalawigan. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, October 23. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Salome mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Salome ay nag-intensify into a tropical storm category kaninang 2 a.m. at ito'y huling namataan over the coastal waters ng Sabtang, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 65 km per hour malapit sa sentro at 90 km per hour na pagbugso. Ang kanyang kilos ay south-southwestward sa bilis na 20 km per hour. Sa ngayon, meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Palawan at Mindanao.
i-discuss po muna natin yung magiging track netong si Bagyong Salome. So yun po kung makikita natin dito sa ating nilabas na forecast track, lumapit po ito dito sa may Batanes at hindi po ito naglandfall. Yung sentro po niya ay lumapit dito sa may Batanes at inaasahan din natin ito ay magwi-weekend into a tropical depression category at ito po ay magko-close approach din or lalapit yung kanyang sentro dito sa may Babuyan Islands ngayong umaga. At over Ilocos Norte naman mamayang tanghali or mamayang hapon. At inaasahan din natin magwo-weekend din ito into a low pressure area bukas bago po ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan pa rin po natin bilang low pressure area, posible pa rin naman po ito magdala ng mga pag-ulan, yung kanyang mga kaulapan dito sa may eastern section ng ating bansa. Kaya patuloy po tayo magmo-monitor at tulok po tayo sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Dahil po nag-intensify ito into a tropical storm category, ang pinakamataas po nating tinataas ay signal number 2. Signal number 2 tayo dito sa may Batanes. Signal number 1 naman dito sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng Ilocos Norte. Mag-ingat po ang ating mga kababayan dahil po sa mga malalakas na bugso ng hangin. Hinggil naman sa magiging paulan netong ni Bagyong Salome, inaasahan po natin ngayong araw ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Batanes. At inaasahan naman natin bukas habang papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Salome, inaasahan natin hihina naman or mawabawasan yung mga significant rainfall dito sa Batanes, kaya't inaasahan na lamang natin ang 50 to 100 millimeters of rain. Pero ito po makikita natin, gaya po na sinabi ko kanina, magko-close approach po siya dito sa may Babuyan Islands at Ilocos Norte. Ito po yung nilabas po nating weather advisory. Ito lamang po yung possible na maka-reach po ng 100 to 200 millimeters of rain o kaya 50 to 100 millimeters of rain. Pero inaasahan pa rin po natin, makakaranas pa rin po na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Babuyan Islands, pati na rin dito sa Ilocos Norte, Apayao, Mainland, Cagayan, pati na rin sa may Abra. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na delikado po muna pumalaot dito sa coastal waters ng Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng stormy conditions dito sa Batanes, dulot netong si Bagyong Salome. Rains with gusty winds naman dito sa may Babuyan Islands at Ilocos Norte. Inaasahan naman natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Apayao, Mainland, Cagayan, pati na rin dito sa may Abra. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan po natin magiging maaliwalas ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. So kung ngayon pong araw uulan po dito sa Metro Manila, hindi po ito dulot netong ni Bagyong Salome. Dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Kaya ugaliin po natin i-check yung mga nilalabas ng ating mga local PRSD hinggil sa mga thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Lawag 25 to 29 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio 18 to 23 degrees Celsius, Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius, Legazpi 25 to 33 at Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan at Mindanao, kasama na rin ang Negros Island region, inaasahan natin dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman dito ng Visayas, inaasahan naman natin magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung mga pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorm.
Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 30 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Para sa Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chinel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Ayan, may bagyo na naman pala tayo, Ani. That's correct. Kano po? Kaya ingat lang doon sa ating mga kababayan. Yung disaster daw po dito sa ating bansa, gawin ang parte ng ating buhay. Dahil maraming bagyo, maraming nasa Philippine Ring of Fire, kaya may lindol, mga ganyan. So, pero hindi sapat sabihin ito sa taong bayan. Kailangan may mga paghahanda din na gagawin sa part ng mga LGUs natin. Yung earthquake drill is very important, pero dapat samahan ito ng yung mga audit, mga inventory, check doon sa mga infrastructure, doon sa mga buildings kung saan naroroon yung mga kababayan natin nagtatrabaho. Dapat daw po yan magkaroon ng audit para malaman kung anong mga structure ang kailangan i-retrofit. Kasi pagka maganda naman po yung structure, structural design, structural integrity na isang building, yung posibilidad na hindi ito magiba, hindi ito bumagsak. At ganun din doon sa residential areas. Kailangan din yan. Oh, that's right. At sa atin naman, shout out, Ani. Yes. Meron tayong shout out. Mauna ka na. Oh, syempre, yung nasa harapan ko dito, si Christian, si Jerickson, maraming salamat. At syempre, nariyan si Ian, thank you very much Ian, si Thanos, thank you, at saka si Justin. Of course, gusto kong batiin yung mga nasa IT, si Arian, si Chrislyn, si Lawrence, si Jeremy, kung nariyan sila, si Richie, and of course, si Rap, ayan, Bernie, good morning, at syempre, si lahat niyan, si Jen, si Belinda. Maraming salamat. Okay, sa inyo. Si Lowell, okay. Sa inyo naman po. Oo, si Jocelyn Gutierrez at ang kanyang unika iha din, si Alain. Ayan, kalimutan pa. At ang aking tita Nene La Pastora, masugid nating taga-subaybayan. Of course, yung aking may bahay si Glenda at ang aming anak si Elisea. Okay na, Ani? Ay, syempre, babatiin ko si Attorney Ruth Soriano, si BP Ruth Soriano, laging nanonood. Magandang umaga po, Ate Ruth. And of course, batiin ko rin si Miss Jackie Aquino, nanonood dito sa Hataw Balita, mga kasambahay. At syempre, shout out si BP Joseph, yung engineer natin, yung BP natin. Shout out. Maraming salamat. Ang mga kasama ko sa Action Center, si Rome, si Dayan, si Josa. At syempre si Shane. Thank you very much. Oh, kayo na po. Oh, nakakalimutan mo si BPJ. Ay, BPJ. And of course, BP Noli. Yan, BP Jerry, Ma'am Nina. Sa inyo pong lahat. Kay Ate Arlene Rason. Attorney Amel Roque. Good morning po sa inyo. Sino pa? Mami Beth Rason at saka si Brad Dandy. Ayan, at isama na natin lahat ang ating mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 4 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Alam mo, malilimutan natin si Adet. Good morning, Adet. Maraming salamat. At mga kasama natin diyan sa Good Morning Kuya. Good morning sa inyo, si George Ibardalosa. Sa inyong lahat, si Grace Casin and of course si Ana, ayan, Moy. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button.
Yan, Ian. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na ng isang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 18, talatang 3. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Oktubre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning sa mga kasama natin sa transmitter. Yan po sa Malabon. Ayan. At syempre sa Antipolo. Ako naman po, si Annie Renpoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.